growing up, alam naman natin ang tatay mo is the ultimate heartthrob, Mr. Piolo Pascual. Kahit na tatay mo siya, meron bang something sa'yo bilang anak na parang ang industriya talaga ay kahit na nandun na yung tatay mo as Piolo, pero kailangan ko pa rin talagang i-deliver kung ano yung pwede kong ma-offer to the table para i-love na ako. Para sa akin, hindi mawawala yung bilang anak ng artista. Yun yung mga hindi madaling i-explain sa tao na akala nila pagka anak ng artista, madali at mabilis yung daan mo. Hindi, kasi pagpasok mo, yung expectation sa'yo, ang taas niya. Yung tingin sa'yo ng tao, kailangan magaling ka na sa ginagawa mo. Wala kang space, wala kang time na maging beginner. Kailangan yung expectation nila sa'yo, ang taas-taas agad. Para sa akin, never ko siyang inisip na challenge or never ko siyang inisip na mabigat sa akin. Sa akin, totoo naman talaga na wala rin naman talaga ako dito sa industriya ko. Wala yung binigay sa akin ng tatay ko na daan. And it's up to me na yun lang siguro kung paano ko siya i-interpret. Pero ako, i-interpret ko siya na blessing siya para sa akin. Isang karangalan siyempre makompare sa tatay ko na napakagaling na artista, napakagaling na at mabuting tao. Marunong makisama sa lahat, di ba? Inigo, pinag-usapan na natin yung about you as a son of Mr. Piolo Pascual. Gusto malaman namin at ng mga nanonood at syempre yung mga nakatutok sa atin, pwede ko mag-share ano ang typical day ng isang Inigo kapag hindi siya nagtatrabaho? Mahilig akong nasa bahay lang. Feeling ko sa age ko na lang din siguro ngayon. Parang mas gugustuhin ko na sa bahay ako. Gusto ko magbasa ng libro o manood ng mga series. Tumanda na actually. In other words, yun nga mismo. Tumatanda na tayo. And as much as I don't wanna admit it, minsan nagugulat din ako na lumagpas na pala ako sa 20, yung 25 years. Sa 27 na ako. So malapit na ako sa 30. Sabi ko, this is not good. Tapos, pag umuwi ako dito, yung mga lumalabas sa BBB or yung mga bagong Star Magic, kuya tawag sa akin, sabi ko, bakit? Bakit? Magkakasingitid lang tayo. Sa isipan ko, gano'n na. Pero, syempre, it comes with time. It comes with maturity also. Do you also do mentoring na rin ba? With yung mga, di ba? Kasi syempre, as hindi na maalis ever, like for life na talaga yung dahil sa'yo mo, tapos you're doing many songs pa, nag-share ka pa before, tapos syempre, continuous pa rin sa international scene. Meron na bang mga ganong moment na may nagpa-mentor sa'yo? How do you do that? How to be like you? How to be you po? Siguro meron mga young songwriters din na nagtatanong sa akin, paano ba magsulat ng songs or paano ba gumawa ng melody or ano pa dapat kong unahin. Mga ganun lang naman. Wala pa naman yung tungkol sa how do you survive in this industry or something. Wala pa naman sa ganun. Meron siguro pero feeling ko binabrush off ko siya kasi ayaw kong maramdaman na may edad. Same lang tayo. Tapos doon ko naramdaman na sabi ko, ito pala yung nararamdaman nila Kuya Enzo, nila Kuya Jet. Nung ako yung bagong pasok, tapos, Kuya, ako yung nang-aasar. Pero alam ko sa sarili mo, ginagawa ko siya on purpose. Tapos kung nakikita ko itong mga bagong sumapasok, sabi ko, Kuya. Oo, sabi ko, sinasadya na itong mga ito eh. Pero yun na pala yun talaga. Yeah. Ito naman, balikan lang natin. Meron bang particular na project or role yung masasabi ni Inigo na talagang ito na yung pinaka naging turning point ng kanyang career? Role? Aside from, of course, yung dahil sa'yo nga. Siguro para sa akin, mas in-embrace ko yung sarili ko bilang aktor nung nagbigyan ako ng opportunity magkagawa ng series sa States, yung Monarch. Yes. Kasi dito sa Pinas, halos lahat ng nabibigay sa akin na project is love team or galing Amerika. Yung tipong parang stereotype sa akin. So when I was able to do that in the States, doon ko mas na-appreciate yung craft ng pag-arte. To the point na ginawa ko ng sariling playlist yung character ko, may sariling cologne yung character ko. So from that point on, every project that I do as an actor, I apply those same techniques.
Galing, no? Kumbaga nagkakaroon ka ng backgrounders sa mga characters na ginagawa mo. And yung mga nakikinig sa atin, if also nag-aspire sila to be an actor, pwede nilang gamitin din yan na technique. Kasi di ba that's how the theater actors work? Di ba? Na parang iniisip nila ano yung nuances, favorite color, etc. Hindi ko aside sa tatay mo, bukod kay Piolo Pascual, sino sa industriyang ito ang makukonsider mo talaga na biggest supporter mo throughout your career? Na artista? Yes, siguro pwede nakatrabaho. Marami, pero sa akin, top of my head, KZ Tandingan, masasabi kong ever since simula pa lang ako sa music at saka sa pag-artista. Fan na talaga ako natin KZ, pero lagi siyang, kahit natagal namin di magkakita, she will always check on me and say, hey, dinner tayo minsan. Kasi minsan ang sarap na niya, parang hindi kayo nakita for a long time, pero merong initiative from your ate na oy, di na tayo, catch up tayo. Sarap sa pakiramdam na may ganun kayo. Sino pa ba? Eric Santos, also one of them. Kuya Sam LB. Isa rin siya sa mga talagang naging kuya ko at checks on me every time, from time to time. Perfect. Ito naman, ibibigay ko na yung floor para sa ating mga friends from the media. Pero some of them, dito na nasa akin yung mga questions nila. We'll start with Kate Adahar of Random Republica. Nandito siya actually. Welcome back. Thank you. So my question is, how did your Hollywood stint make an impact on or change you as a person? Pati yung mga people you met with, ano yung mga impact? Siguro para sa akin, mas nabigyan ako ng self-confidence at paano ko i-view yung sarili ko para sa sarili ko. Kasi importante yun kung gusto mong tumagal at saka mag-last dito sa industriya. Parang kung sino yung tinitignan mo sa sarili mo sa mirror, kailangan binavalue mo yung taong yun. And I think when I was doing mga acting dito sa Philippines, I struggled with that so much. I struggled with questioning if I was worthy enough of even having the platform or yung kung ano ako dito sa industry bilang anak ni Piolo. So yun yung struggle ko for long time. But after doing that, mas nagkaroon ako ng self-confidence, ng self-assurance kung sino ako sa industriya and sino ako sa sarili ko. Meron bang experience doon na wish mo mangyari dito sa setting natin sa Pilipinas? Surprisingly, mas na-enjoy ko yung paano tayo dito kasi not to say anything bad about the set in the States. Sobrang saya na experience ko doon. Lalong-lalo na yung may sarili kang trailer, tapos yung pagkain parang buffet. Alam mo, parang ganun. Pero sa Pilipinas kasi pamilya yung meron ka, yung tipong lahat tropa mo, lahat pwede mong ayain kung saan-saan. And that's something that I find very special. At saka lahat tayo dito tulong-tulong. Diba? Walang weak link sa pamilyang to. Pwede mong i-share kay Ate Kate in related to that question, di ba? Related to that question. Di ba you mentioned from our past interview na parang sobrang amazed sila na you can do yung vlog more reels na a day in a life. So, meron kami mga moments na, kunyari di ba, yung behind the scenes shoot. Yung mga nag-video sa amin, hindi nila alam na ito yung ginagawa ko sa Philippines at may career ako sa Philippines. So akala nila, yun talaga yung first step kong sumalang. I would tell them, because it's my first time being on a series in the States. Tapos, siyempre sabi nila, we need you to behind the scenes. Yung mga ginagawa natin sa ASAP, yung mga ASAP, chill out. So sabi, hey guys, what's up? This is Inigo. Sabi nila, why do you know how to do this? Why do you know what you're doing? And I was like, that's normal in the Philippines. You do that. Sa Philippines, kailangan lahat lang gawin. Di ba? Congratulations. Thank you. Maraming salamat, Ate Kate. Nako, ang next na magtatanong ay si Kuya Franz sa Morda. Hi, Franz! Hi! Oo, pass the microphone lang po. Ay, okay, Ken, ikaw na. Ay, hindi, check. Hi, Elaine. Say, long time no see. Happy to see you again. Yung congratulations sa Morda. Question kasi, actually medyo nabanggit mo na siya na yung pamilya, ganyan. So, okay, so medyo nakaka-establish ka na kasi ng career here in the nakaka-establish ka na ng international career somehow. So my question is, what keeps you coming back here in the Philippines? Bukod sa mga nabanggit mo na kanina na yung pamilya, ganyan. This is home to me. No matter what projects I get to do in another place, in another country. Ito pa rin yung bahay ko. Ito yung kung saan ako nagsimula ng career ko. And masaya ako na kahit na gumawa ng proyekto sa States, nakakabalik ako dito at nabibigyan pa rin ako ng opportunity na makapagtrabaho. Especially ASAP. I love coming back home to ASAP. I love being able to work and being able to perform because
ang dami kong natutunan sa mga ginagawa ko dito. At wala din naman yung craft, yung skills ko na yun kung hindi ko sinimulan dito. Question. Kanina nabanggit mo na rin yung parang part of na naging career track mo in the Philippines is gumawa ka ng mga rom-com, mga love team, ganyan. So, now that, okay, sabi mo nga kanina parang lumipas na yung pandemic. So, are you open to doing mga rom-coms again? And on top of your head, sino yung mga naiisip mo na pwede mo makatambal sa Star Magic, yung mga pwede mga bago sa TV, yung mga ganyan, yung mga naiisip mo na pwede mo makatambal kahit hindi just a project? Ako, di pa rin naman ako gumawa ng mga rom-coms, love teams, pero masaya ako na, I'm able to expand my capabilities as an actor, as a solo act, and siguro, ayoko muna magbigay ng pangalan. Ayoko rin muna isipin siguro yung gano'n. This is, for me, I'm just happy that right now I'm able to work. But if I have to answer that question, the only person that I really could think of is Maurice, because I think, I'm comfortable with her, and we're very good friends now. I mean, we're good. There's no bad blood between us. And if given the right opportunity, I'd be down to do it. And last na lang, Inigo. Na-miss namin yun dahil sa'yo. It has been phenomenal, iconic up to this day whenever we hear that walk, Inigo. Na-miss namin yun. So, can we expect something from you in the next few months, weeks about sa music part? Yes, ngayon nasa proseso po ako na gumagawa po ako ng mga kanta. Last year, nag-release po ako ng Heartbreak Trilogy na Heartbreak songs. And this year, I'm doing something different with my music. I think I'm gonna go back to my roots and kind of go back to the sound of dance. So, abangan po natin. Congratulations Inigo and everything. Thank you. We are proud of you. Maraming salamat kay Franz Sohorn. Dahil ako, ito may question tayo from Kapamilya Vine, si Mikey Viñas. Ang tanong niya dito, actually nung nabasa ko yung question, sabi ko, parang wala pa ako talaga nakita ng major. Ayan, ang tanong, would you consider a project with your father? Yes! Tutal ka, boses mo naman siya, Billy ko. Ngayon, naririnig ko nga siya ngayon na magkasalita. Siyempre, siguro para sa akin, natatakot akong gawin yun kasi mapangasar kasi si Papa mapangasar siya pag nag-host kami ng kasama. Magkamali lang ako, sobra niya akong tatawanan. But acting-wise, depende, siguro sa magandang story, magandang project. Parang father and son, tapos isang babae lang yung pinagagawa namin. Parang na hindi nyo alam, no? No, hindi namin alam. Pwede. Sino yung girl, if ever? Bukod kay Maris. Uy! Hindi kasi kanina sinagot mo na si Maris, oo, sino if ever? Ewan ko. At least hindi naka-microphone. Hindi ako naka-microphone. Oo. Ilabas ko to? Hindi naman siya manggaling, siya yung tinanong sino daw? Tinatanong nila lahat. Wala po alam. Hindi ko po alam. Hindi ka dyan. Sorry po, hindi ko, sir, Buti na lang hindi tayo nakamay. Nawala tuloy siya. Hindi, sige, isip ka, if given a chance, yun, maganda yun, yung father. siguro sa akin, super good friends with her. What is about? I think RC would be a good fit also. Oh, yes. RC Munoz. Di ba nagkatrabaho na si Papa P tsaka si RC? Yung teleserye nila before? Oo, ayan, nakakatuwa yun. Susunod, may other question pa si Mikey Viñas. After daw ng Fatherland, sunod-sunod na daw ba ang paggawa mo ulit ng pelikula? I'm doing another movie next after this project sa States. I'm not allowed to talk much about it yet, pero tinanong ako kanina kung bakit puro movies yung ginagawa ko as lately. I don't have it planned out. Diba tayo naman, kung ano man yung dumating sa atin na opportunity, grab lang natin yun. Dapat. So, kung mabigyan po ako ng isa pang pelikula dito sa Philippines, game. Walang hihindian, basta laging maganda yung mga project, diba? Yes. Last question from me, meron dito si Stanley Fernandez of Certified Kapamilya. Heavy drama daw ang Fatherland. During the course or the shoot, have you ever tried asking your dad about pointers for your scenes? Or nagbigay din ba siya ng advice sa'yo? Kasi nga, segue ko na rin kay Mikey Viñas, dito nakasama mo sina Joel Lamangan, diba? At yung mga veteran actors. Yes, lagi akong nagtatanong kay Papa, lalo na doon sa mga heavy drama scenes na kailangan ko talagang ibigay ng todo. Nagtatanong ako sa kanya, ano bang dapat kong isipin kung yung personal pain ko, paano ko ba i-relate, or should I be the character? And my dad says, whatever works for you, whatever works in that situation. And ganun din naman talaga, kung ano yung tamang gamitin mo, yung tamang sa feeling mo na
mag-work para sa'yo. Kasi may mga times na gagamitin ko yung sarili kong hugot or mga sarili kong pain, pero hindi ka pa talaga maiiyak eh. Sometimes wala kang mapaghuhugutan. So, being the character itself and transforming yourself into the character, which is why sa mga, paarte dyan, doing the playlist, making the playlist of songs that you think your character will listen to before you even get on set, makes such a big difference. Kasi parang na-embody mo na yung character mo going sa set pa lang. Tama, kung saan siya tinatamaan, saan siya talaga kinukurot yung puso niya. So rin, pag sa mga heavy drama scenes, literal bago ako sumalang sa set, kinakikinggan ko, para katulad ng Dance with My Father again, dun sa Fatherland. Pinapakinggan ko yun, tapos nag-game na. Pero diba, not as in Indigo, diba? You're listening to that song dun sa character mo. Exactly. Thank you so much. And now we proceed to our next friends from the media. We have Ate Janice Navida. Hi Inigo, nice to see you again. It's been a long time, no? Pero as you age, Inigo, parang mas nagiging kamukha mo si Papa P. Inigo, salamat. Kaya bago yung actual question ko, gusto ko munang i-segue ko dun sa question kanina kasi baka makalimutan ko. Kasi na-mention mo kanina na gusto mo, di ba, na parang magsama kayo sa isang movie na may isang girl na pag-aagawan nyo. So na-curious ako, in real life ba, was there a chance na pareho kayo nagkagusto sa isang girl? Nagkaroon ba ng ganong ano? No. Magkaiba sila ng generation. Si Papa P, pumunta sa generation ko rin yan eh. Wala akong magawa eh. Ayun! Sabi ko nga minsan, yung mga nagiging ka-love team mo, mga kaibigan ko na parang, diba si Elise, si Sue, saka na susunod. So walang chance? Wala naman. Pero eto Inigo, kasi since gumagawa ka nga ng mga movies, I'm just curious kasi si Papa P nagpo-produce din, di ba, ng mga movies. Oo. Napag-usapan niyo ba na ipag-produce ka niya ng sarili mong movie? Even before? Yung I'm Ilenia L, that was actually co-produced by Spring Films also. And also Relax with Just Pag-ibig was also Spring Films. So may mga nagawa kang movie under this? Yeah. Pero Inigo, kasi si Papa P kilalang magaling na businessman. And then in an earlier interview, kanina sabi mo, you're establishing your own business. Yes. Diba? So curious din ako, bakit you want to build your own business instead of continuing what he has started? Diba ang daming, alam natin, millionaire na si Papa P, ang daming negosyo. Para po sa akin, nung nagsimula akong umarte dito sa industry, nagsimula ako ng career ko. That's when I asked my dad to, let me earn on my own also. But my dad from time to time would help me out whenever I need the guidance. Pero yung tipong ako yung, to follow his footsteps on what he's already made for himself. Parang feeling ko it's cheating in a way. Gusto ko rin gumawa ng, katulad sa career ko, gusto ko gumawa na alam ko ako yung nagsimula, at ako yung gumawa ng paraan para mag-flourish yung business na gusto kong gawin. Si Papa rin, syempre, there are times na sasama niya ako sa mga business meetings niya. Not directly telling me, hey, learn this, learn that, make sure that you're listening. Wala siyang ganun. Gusto niya lang na dalhin ako doon para makinig. And feeling ko, if ever there comes a time where I will have to step up, I'm sure my dad will guide me through it. He won't just let me, he won't just dump all of it onto me. Masarap din sa pakiramdam kasi na yung passion mo, sinusundan mo, hindi lang yung pinilit sa'yo. And that goes for a lot of us, I have a lot of friends na walang choice minsan kasi yun yung gustong ng magulang nila para sa kanila. And it's not wrong to do that, don't get me wrong, hindi rin mali na gawin yun. Pero pwede mong gawin yun, pero pwede ka rin gumawa ng para sa sarili mo. And since you're earning your own money na Inigo, when was the last time you asked for your dad's support financially? Na, I don't need your money na. Siya, ako feeling ko, sa totoo lang, nung bata ako, hindi ako marunong talaga manghingi ng pera. Pero habang tumatanda ako, sabi ko pa, kailangan ko ng tulong mo para something. Para sa akin, you realize those things when you're older, especially coming from my situation wherein I didn't have a complete family. And so for me, malaki siyang stepping stone para sa akin na nagkaroon ng ganung comfortability towards my dad na I can, kasi pag
anak ka, dapat you have that kind of comfortability towards your parents. It's a natural thing that I think I had to learn over time. And yeah, I mean, for me, mas feeling kong closer ako sa tatay ko when I'm able to ask him, "Pa, can you buy me this? Can you buy me this?" But not in a bad way. I don't know how to explain it. Gets mo ba, Jay? Gets ko na syempre may hiya ka kahit pa paano Yes. to ask for something from your dad. Yeah. Kasi baka isipin, di ba, dahil piolo siya. Yeah. Pero kasi for me, I never grew up that way. So there's a sense of closeness and comfortability that it gives me when I'm able to finally comfortably ask my dad, "Can I ask for this thing?" Because I was never raised like that from when I was a kid. So I don't know if I make sense with what I'm saying. Oo naman. Nagets naman namin ang bongga, di ba? Tsaka hindi lang ikaw yung gano'n. Maraming ganyan yung nakaka-experience, di ba? Na some of yung kagaya mo sa'yo, they're also asking for something. Pero syempre dahil nahihiya rin sila. Di ba? Hinahayaan nila. Kung may abot, then thank you. Kung wala, then thank you. Last na lang, Inigo. Your reaction sa nag-viral na photo ng dad mo with a girl, with a feel Chinese girl. Hindi ko pa nga nakikita eh. Kim daw ang name. Kama ko sa dito. Reaction lang. Siyempre lahat, di ba na ang daming nahakot for Papa P. Hindi ko pa nga nakikita. I haven't seen the picture. And for me, ako nga nakikita ko in person pag gano'n si Papa. Bakit tao rin naman tatay ko eh. You know, my dad's a human and I feel like he deserves to express himself. Sana tama yung yung mentality ko kasi hindi ko pa nakikita yung picture. Maayos naman ba yung picture? Ano ba nangyayari sa picture? Parang spotted lang. Pero speaking of... Almost kissing the girl. Pero di ba, pinag-uusapan yan, what's your reaction kung ikaw inaasar ka niya kapag kunyari nagkakamali ka on stage? What's your reaction kapag kunyari gano'n na nakikita yung tatay mo kung basta may babaeng kasama, talagang trending agad? Kasi ang hirap maging biolo Pascual. Tatawa lang yun si Papa, hindi siya nagpapapekto talaga sa mga issues like that. And for me, I haven't seen the photo myself. I'm not aware of it. And para sa akin yung reaction ko, tao yung tatay ko, he's human. And kung aasarin ko man siya, feeling ko hindi siya magagalit. Feeling ko tatawa lang siya. Sabi na lang, you know, it just happened. Like, you know, wala ba tayong picture dyan? Basta joke ako. I-DM ko na lang sa'yo. Sige. Actually, hindi ko rin nakita, to be honest. Ate Janice, maraming salamat. Susunod, hawak na niya ang mikropono. Ate Rose Garcia. Yeah. Actually, yung tanong ko, parang napaka-opposite na nangyayaring tanongan ngayon. Kasi mula kanina about Piolo ang tanong ko sa'yo. I just read somewhere na parang you said na as much as possible, you wanna make it na hindi palaging nakadikit yung name ng papa mo sa'yo. Correct me if I'm wrong. And if ever if that's true, bakit saan nanggagaling yun? Kumbaga, nandun ka na din ba sa parang, oo, yeah, I'm the son of Piolo, pero somehow, ano ba, are you being challenged by the name or somehow may burden din na nakaakibat sa'yo? Para po sa akin, sa mga time moments na tinatanong ako kung ano yung meaning na gusto mong maging kilala ka away from your father's name. Hindi siya masamang bagay, yung intention ko po, hindi po siya na gusto kong ilayo yung sarili ko sa kung sino ako bilang anak ni Piolo. Sabi ko nga po kanina, it's a blessing. Sobrang blessing po sa akin na maging anak ng isang Piolo Pascual. Lagi ko kong pagmamalaki yun. At totoo rin po na wala rin naman ako talaga sa posisyon na meron ako kung hindi ginawa sa akin ng tatay. Kung hindi pinave ng tatay ko yung anong meron ako na he paved the road for me. But when I say that, you know, I wanna exist as my own artist as well, as an artist, as a creative, masarap din sa pakiramdam na kilala ka bilang sa mga bagay na nagawa mo at na ibahagi mo. And para sa akin, you know, when I got to audition for my projects in the States, masarap siya sa pakiramdam pero hindi siya nasa unang wala siya sa first part nung lahat ng nasa utak ko na finally I did this all by myself. Hindi talaga. Pero masaya ako na nagawa ko yun, hindi dahil sa pangalan ng tatay ko. But for me, it's not something that I wish for na I need to exist outside of being just Piolo's son. For me, it's a blessing. And I don't think I've actually recalled myself saying it na ako mismo gusto kong mailayo yung sarili ko sa kung sino tatay ko. For me, I will always be okay to be compared to my dad. Paano malabo naman mangyari?
Exactly. And at the same time, in fairness to you, you build your own network or ano rin na on your own. Na hindi laging because of Papa. Opo. Proven that. Yeah. And then my next question, curious lang ako. Yeah, how's your love life? I'm okay, I'm good. I reached an age, gaya nga sabi ko kanina kay Jai, parang dumadating ako sa age na dati, siguro parang gusto ko lagi nasa labas, gusto ko lagi may kasama, gusto ko lagi may girlfriend. And ngayon parang masaya na ako na nasa bahay lang ako, masaya lang ako na nakakatulog ako. And masaya lang ako na nakakabalik ako sa Philippines, sa States. As hard as it is to admit, but yes, it's true. I think I'm getting a little bit older. I'm feeling more older and feel like I'm more calm and more laid back. Papipiliin kita ngayon, girlfriend o tulog? So ngayon, tulog. So wala ka nagawa? Wala po. Okay, thank you. Maraming salamat, Ate Rose. Sumati tayo sa ating mga viewers, sa ating mga audience sa ating YouTube channel. Si Lay. Sabi ni Lay, Inigo, you're so humble and talented. We are here to support you. Ayan. Love you, Lay. Maraming salamat kay Lay. Susunod na magtatanong ay mula naman syempre sa Circle of Stars, Ken Quinto. Take it away. Hi, Inigo. Hello. Congrats pala dun sa mga international projects mo. Napapansin ko, yung mga susunod na projects mo international na sa US. Yung next po. Tapos nabanggit mo din sa isa mo sa interview sa ABS yata yun na sabi mo, marami kang in-auditionan dun sa US. Ibig ba nitong sabihin, sa mga susunod na taon, mas makikita ka namin dun sa US and medyo less yung visibility mo dito sa Philippines? So pag whenever I say auditions, hindi po ibig sabihin na lagi ka natatanggap. And for me, I'm happy that I get to do the auditions. And mahirap po talaga. Imagine niyo kung dito sa Philippines, mahirap ng maging artista. Imagine niyo sa Amerika, mas madami ng mga kalaban and mas marami silang options. And even for me, when I did Monarch, they searched to the Philippines. So meaning they also search all over the world. When I say I do a lot of auditions, it's just me taking my chance and seeing how far I can go in my career in the States. Pero sa akin, hindi ibig sabihin na dun lang yung magiging gusto kong career. I still want to do my career out here in the Philippines. Pero kung mabibigyan ka ng may chance nga dun sa US na ng mga malalaking projects. Game! But hindi, syempre, I mean, kung mayroong opportunity, syempre, gusto kong gawin yun. And I said this before, but I also want to encourage all the other actors, mga artista dito sa Pilipinas na, just audition. Kasi ngayon, ang dami nilang hinahanap na Filipinos or ibang lahi sa Amerika. And, I was scared to try out before, but I just tried out. I landed a couple roles, so if there's any actors here in the Philippines, I want to encourage them to try out, to audition as well. Pwede ko bang magbigyan na kami ng konting details kung gaano ba kahirap yung pag-audition sa US compared dito sa Philippines? Sample, no? Sample. Hindi mo kasama. Sa Philippines kasi, sabi lang ni Jaya, hindi madalas nag-audition talaga sa Philippines. A lot of times, handpick siya, offer sa'yo. So para sa akin sa States, ang sarap din sa pakiramdam na pag nag-audition ka, napili ka, alam mong nagustuhan ka nila bilang dun sa nakita nila dun sa character na pinoportray mo. Hindi lang dahil, ito bagay itong tao to dito sa project na to. And for me, yung mga auditions, para na rin siyang self-workshop. Para ka nag-workshop kasi ilang beses mo gagawin yung mga eksena. Self-tape lang siya, ikaw lang gagawa. And you learn a lot about yourself as an actor and as a person. Last question na lang, fun question lang to, yung mga nakikita ko sa TikTok. Kasi parang anytime daw, pwede mong hilahin si Papa P, tapos asarin mo sa content mo. Ano pakiramdam mo? That's true. I mean, pag nag-tour kami, yung Father and Son tour, dun lang hinihila ko talaga si Papa. Out of nowhere, sabihin ko, TikTok tayo. And makikita niyo naman sa mukha niya, hindi siya masaya, pero ginagawa pa rin niya. Anong mga reaction niya pag after niyang gawin yan? Wala. wala siyang magawa. Thank you. Maraming salamat. Meron tumatapos sa isip ko, kasi kanina di ba parang you mentioned na parang now, gusto mong parang balikan yung parang ala katema, katulog ng dahil sa'yo.
di ba sa generation natin ngayon, sobrang dami ng mga indie artists na talagang bumulusok sila, tumodo sila. Is there a time na naisip mo rin na parang something like ganun yung mga i-produce mo? Di ba meron yung mga Oxlina, yung mga ganyan ngayon? Actually, ngayon mas gusto ko nga, mas pumupunta ako dun sa sound na banda, yung mga may banda talaga pag nag-perform. Kasi halos lahat ng mga music na ginawa ko dati, -1 tapos may ano lang, dance. Ngayon parang mas nagugustuhan ko yung style na lahat, everyone can sing, laid back, and kind of like an anthem rather than a dance song, if that makes sense. So gusto ko rin gumawa ng mga ganun. And hopefully I get to collaborate with, like a lot of the new artists, a lot of the indie artists, mga bands dito sa Philippines. Actually, kailangan ko lang may mag-update sa akin sa music dito. And I need new music to learn. I need to learn more about the music here in the Philippines. Diba? Kasi sa TikTok lang, ikaw, fan ka rin ng TikTok, parang ang dami mo ring followers doon. Diba, imagine, before when nagsisimula ka, parang it's really hard for you to establish yourself. Kasi ngayon, sa TikTok, parang may mag-trending ka lang na kanta mo, nagiging worldwide hit na talaga siya. Yes, sa TikTok? Yes, I mean, now, that's the only way to find out music nowadays. Diba, TikTok na talaga. Kapag nag-trend yung isang kantang ginawa mo, ginawa siya, in-stitch siya, ganyan. Exactly. Ang dali na to promote. Unlike nung dati talaga, kailangan itong marinig at kailangan itong masabayan at ma-LSS ang ating mga listeners. Yeah. Yun, ganyan. So ngayon, Inigo, di ba, maraming nakakamiss sa'yo on TV. Paano yun? Paano ka nagde-decide kapag halimbawa, di ba, kailangan mo bumalik sa States, pero kunyari, merong in-offer sa'yo na magandang project here in the Philippines, like a series. Di ba, kasi sa movie, pwede niyong gawin siya in 7 days. Exactly. Pero yung series, kailangan MWF for like 3 months. Paano ka nagde-decide sa mga projects sa pagtanggap? Siguro sa akin, kung ano yung mas ikakabuti sa career. I mean, hindi lang naman ako yung nagde-decide na. Siyempre, parte din yung management. Malaki din yung say nila dun sa mga ginagawa ko proyekto. Hindi lang naman ako yung magde-decide ng anong dapat kong gawin. Pero wala pa naman ako sa sitwasyon or di pa ako nalalagay sa sitwasyon na kailangan kong pumili kung anong kailangan kong gawin. In a way, nagkakaroon pa rin ng paraan na gagawin ko to, tapos gagawin ko to. So sana naman huwag tayo dumating sa point na mahirapan. Sana. Nang mahirapan ka. What's next for Inigo? Ano pa ang mga aabangan namin sa'yo at ng mga fans mo? I mean, yeah, like what I said, I'm doing a movie in the States this year. I'm not sure when that's gonna come out, but also new music. I'm gonna be working on new music this year. I'm gonna go back to my roots, go back to that kind of sound. And yeah, that's pretty much it. Oh, and I'm starting a business Yes, i-invite mo sila. Alam mo, nakita ko, meron ako nagustuhan yung color orange na parang cat. Yes. So yeah, making those rugs. Abangan niyo po. I'm gonna be making more rugs, more designs. I'm also gonna come out with a new brand. It's gonna be coming out very soon. Self-hygiene, mga hygiene stuff. I'm gonna be coming out with hair products. Pomade. Yes, pomade and stuff in my hairspray. And marami pang iba. So abangan niyo po yan. Yes. Grabe, no? Talaga, businessman na siya. Dapat tinignan ko na yung voiceover ko na actor, singer, and performer, and businessman, entrepreneur. May gano'n na pala doon, in fairness. Maraming salamat, mga kapamilya.